Sa tumatanggap sa Diyos, makinig. Ang buhay na walang hanggan na inumpisahan na sa pagsilang ni Jesus sa sabsaban ay ibinigay na sa atin, di ba? Ha? Tumanggap na tayo. Tama ba? At anong gagawin mo tumanggap ka? Ikaw naman ang magbibigay. Amen! Amen! Kaya sino sa inyo tumanggap na sa Diyos? Taas na ang kamay. Taas ang kamay. Hindi pwedeng lahat. Huwag mo silang isama. Taas ang kamay na tumanggap. Ikaw nakakalam. Tumanggap ka ba kay Jesus? Kung tumanggap ka kay Jesus, aba, marami ngayong nangangailangan ng regalo. December 25, mabigay ka! Amen! Amen! Hindi kailangan yun talagang gusto ng humihingi. Pero kung can afford ka, aba, ibigay mo talaga yung hinihingi niya. Pero kung hindi mo kaya yung hinihingi niya, magbigay ka pa rin yung kaya mo. Amen! Praise the Lord! Amen! Yan ang hindi ka ng pagbibigay. Hindi dahil sa, parang naman mamahalin ang gamit. Ha? Parang hirap nang bigyan ng local yan. Kapag nagbigay ka galing sa puso, maa-appreciate yun nung binigyan mo. Kung marunong mag-appreciate yung binigyan mo. Pero ganoon pa man, ang mahalaga, galing sa puso mo yung ibinigay mo. Praise the Lord! Amen! Nakita at nakikita ng Diyos, yun ginawa mo. Kapag yun ang kaya mo. Amen? Praise the Lord! Kung Amen! kaya mo, yun ang gawin mo. Do your best, and God will do the rest. Praise the Lord! Amen! Tumanggap na tayo ng kapatawaran mula sa Diyos. Ano ang sabi ni Jesus? Patawarin mo sila pagkat hindi na nalalaman ang kanilang ginagawa. Sama na natin yung pagkamatay niya. Aba, nag-umpisa yan sa sabsaban. Ha? Kaya may December 25, nag-umpisa sa sabsaban. Kaya tama na yung kalungkutan. Sino pa ba may kalungkutan dito? Ha? Walang isaing? Alam pa masahe? Alam pa tuition? Alam pa bayad ng kuryente? Alam pa bayad ng tubig? Lahat ng yan ay mahihingi sa Diyos. Amen? Praise the Lord! Amen! Paano maibigay ng Diyos? Roma 8:32. Hindi pinagkait ang sarili niyang anak, kundi binigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ang kanyang anak? Purihin ang Diyos. Praise the Lord! Amen! Kaya wala ng problema, ha? Kanino hihingi? Kay Jesus! Ha? Kaya pag wala pang bayad ng utang si Mama, anong gagawin? Ha? Mama, pray tayo, hindi tayo pambayad. Amen? Kanino Praise the Lord. pray? Kay Jesus. Amen? Praise the Lord! Amen! Hindi kayo ba? 5-6. Purihin ang Diyos. Praise the Lord! Amen! Matuto na tayo na ang Diyos ay nagbigay. Kaya tayo ay magbigay din kung ano ang bagay na maluwag sa ating kalooban na ibigay. Ha? Ano ba yung bagay na sa tingin mo matutuwa yung tao kapag ibinigay mo sa kanya? Huwag yung bagay na hindi na nagagamit. Yung bagong bili mo blouse, bigay mo kaya dun sa kaibigan mo. Kaya mo? Ha? Yung pinag-ipunan mo ng isang taon para sa December 25, makabili ka ng maganda. Natuwa ka na bili mo. Sa palagay mo, kung maibibigay at may regalo mo sa kaibigan mo, di kaya matutuwa din siya? Meron kayang taong ganun? Meron gustong-gusto niyang damit, ibibigay niya. Try mo. Subukan mo kung ano mararamdaman mo. Napakasarap.
Kung hindi niyo pa nasusubukan niya, subukan niyo. Yung nag-iisang pinakamagandang damit niyo, irigalo niyo sa taong mahal niyo. Bakit? Tayong lahat ay mahal ng Diyos, at yung mga batang yan ay regalo ng Diyos sa nanay at tatay nila. Hindi ba kayo masaya? O doon sa mga hindi na gusto magkaanak, hindi sila masaya. Pero na lumabas yan. Malungkot ba kayo? Tingnan nyo, ang kukulit, di ba? Ang saya-saya nyo. Amen? Praise the Lord! Amen! Right? Kaya mga bata ay huwag tanggihan ilabas sa mundo. Kung yan ay nabuo, nang hindi nyo kagustuhan, pero nag-enjoy kayo, aba, mas mag-enjoy kayo na ilabas yan sa mundo. Amen? Praise the Lord! Amen! Bakit hindi mo nabuo ang sino mga tanggol? Kasi nabuo yan kung hindi kalooban ng Diyos. Ha? Marami ang humingi ng sanggol ng anak na hindi pinagkalooban. Amen? Praise the Lord! Kaya Amen! ang pagkala ng lumalabas, kung nabutulan ng magulang, sa anumang kadahilanan at kabuuyan, dapat ilabas yan ng may pagmamahal. Amen? Praise the Lord! Amen! Amen. So, ibibigay ko sa inyo ang banal na Espiritu. Kung mahilig muna, hayaan lamang ang bata at bata yan. Ha? Ang banal na Espiritu ang umusap sa atin. Bagay yun ang po kadahilanan kung bakit ako ay nandito at tayo lahat ay nagtagpo-tagpo sa hindi natin mga ginustong panahon. Pero ito ay panahon ng Diyos. Amen? Praise the Lord! Amen! Huwag kalimutan na, si Jesus ay sinilang sa salsaban, ang ating Panginoon, ang hari ng ating buhay, at kapag sinabing hari, siya ang masusunod. Hindi mababalik ang utos ng hari. Sapagkat kapag yan ay iyong binali, o hindi mo pinansin, hindi mo sinunod, sinuway mo, lagot ka, mapaparusahan ka. At minsan ang dulo niya ay kamatayan mo kapag nagalit ang hari sa iyo. At ang hari natin, lahat ay walang ibang kundi si Jesus. Praise the Lord! Amen! Dapat maging hari ng ating buhay at hindi dapat ang maging hari. Siya talaga ang ating hari. Amen? Siya ang ating hari. Praise the Lord! Amen! Hari na siya ng buhay natin. Hindi bukas, ngayon na. Kapag na tayong lahat ay galing sa Kanya. Amen? Praise the Lord! Amen! So, pagkatapos na magsalita ng banal na Espiritu, ay mananahimik muna ha. Sapagkat may gagawin ng mga anghel, lalapit sa ating lahat. Narinig niyo ba? Na pagkatapos magsalita ng banal na Espiritu, mananahimik kayo, pagkat may mga anghel lalapit sa inyo. At yung mga regalo invisible. Amen! Praise the Lord! Amen! God is good! All the time! All the time! God is good! Sabihin mo na natin, Happy birthday, Jesus! Happy birthday, Jesus! I love you, Jesus! I love you, Jesus! Ang Holy Spirit na napakahirap unawain, bigyan ninyo ng pagkakataon na kayo ay buhayin. Maraming patay ang binubuhay ng Diyos tumatanggi. Amen? Amen? Praise the Lord! Amen! Kaya kung gusto nyo mabuhay, unawain nyo ang sinasabi at sasabihin ngayon ng Holy Spirit. Mahal niyo ba ako? Mahal niyo ba ako? Mahal niyo ba ako? Praise the Lord! Amen! Ang nagmamahal sa Diyos, hindi nagtatago sa Diyos. At ang mga taong gumagawa ng hindi gusto ng Diyos ay mga nagtatago.
buong katotohanan, wala kayo mapagtataguan. Kapag nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay. Ganun kayo, pakinggan niyo yung tinig ng Espiritu, tinig ng lingkod, magkaisa. Makinig kayo. Pasko. Pasko para kayo ay mabuhay muli. Praise the Lord! Amen! Buhay na kayo, pero hindi makita ng Diyos na ang hiningang dala niyo ay galing sa Kanya. Kapag kung galing sa Kanya ang mga hiningang niya, nakikita ng Diyos na may pagsunod kayo. Kahit kayo ay naghihirap, magaan ang tandalin kapagkat alam niyong buhay kayo. At binubuhay kayo ng Diyos. Kung alam niyo na kayo nabubuhay dahil sa Diyos, hindi kayo magre-reklamo. Tataong mga reklamador, yun yung makikita sa buhay nila. Ang hinahawakan nila, hindi ang Diyos. At sino hinahawakan nila? Subukan nyo. Humawa kayo sa bito nyo. Sugat-sugat kayo. At yan yung mga sugatan. Para lang makuha ang kayamanan. Humahawak sa bito nyo. At yun ang dahilan ng kanilang kamatayan. Kamatayan na kahit buhay pa, patay na. Pagkat ang buhay nila hindi naaayon sa nais ng Diyos. May waga, hindi ako maunawaan. Pakinggan mo lang, bakit bibigyan kita ng kaunawaan. Palalawakin ko ang kaisipan mo. Kung naghihirap ka ngayon, bakit ka ba naghihirap? Ano ba yan? Tumatawag ka nga sa akin kasi hindi kita napapakinggan. Kaya walang dumarating sa iyo. Bakit kita hindi napapakinggan? Bakit sila ang relasyon mo?